aming tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa pagsasalin sa medisina. Ang pagsasalin sa medisina ay isang proseso ng paglilipat ng kahulugan ng mga terminong pangkalusugan mula sa isang wika, karaniwan Ingles o Latin, patungo sa ibang wika, halimbawa Pilipino, ng tama, malinaw at madaling maintindihan ng pasyente at mamamayan. Ang pagsasalin sa medisina, ito ay ang literal na pagsasalin kung saan sinasalin ang mga terminong ginagamit sa medisina o pangkalusugan upang mas madaling maunawaan ng pasyente o ng mamabasa. Layunin nitong magpaliwanag ng sakit, magsuri, at gamutan upang hindi malito ang pasyente at maiwasan ang maling pag-intindi sa kalagayan ng kalusugan. Bago tayo dumako sa kung paano nga ba magsalin o kung ano-ano yung mga terminolohiya ang ginagamit sa medisina, aalamin muna natin ang kasaysayan ng medisina. Ayon sa Egyptian Papyrus Scrolls, ang paggagamot ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng mga pamahiin, orasyon at reliyosong ritual. Bago pa kasi dumating ang mga kasina dito sa Pilipinas, meron na tayong mga panggagamot na ginagawa na tinatawag nating mga yung doktor na tinatawag nating manggagamot o mga albularyo, kung saan ginagamit na nila ng mga herbal at mga halamang gamot sa kanilang panggagamot. Nagsimula ang mga siyensya. Pagkatapos ng ilang dekada, nagsimula ang mga siyensyang panggagamot sa tagumpay ni Hippocrates sa pagsusuri ng iba't ibang sintomas ng sakit na naging batayan sa kasalukuyang medisina. Kaya pagkalipas ng ilang dekada, doon na nagsimula usbong si Hippocrates na nagsuri siya ng iba't ibang sintomas ng gamot. At dito nagsimula ang kasaysayan ng medisina. Si Hippocrates ang tinaguriang the father of the medicine dahil sa paglakad niya ng mga pundasyon sa mga bagong medisina na ginagamit na natin ngayon sa kasalukuyan. Pagkatapos ng ilang dekada, natuklasan ni Wilhelm Röntgen, isang Germanong engineero at physicist, noong 1895 na gumagamit ng radiation rays o tinatawag natin X-ray, kung saan naka-invento siya ng X-ray kung saan makikita ang isang tao na hindi ginagamitan kung anumang puso o nilalagay sa loob ng katawan. Sa pamamagitan lamang ng X-ray, nalalaman na agad kung may sakit ba ang tao o may mali ba sa kanyang kalusugan. Dumako naman tayo sa panahon ng sinaunang kabiasnan. Karamihan sa terminong medikal ay mula sa Greek o Latin, halimbawa cardio, neurodermis. Ginagamit ito noong panahon lamang ng wagham dahil sa science, di ba, inaalaman yung mga katawan ng tao, yung mga brain cells. Kaya yung mga terminong ginagamit na cardio, neurodermis, nagmula ito sa wagham. Panahon ng kolonyalismo, Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. Maraming termino medikal ang naging Espanyol, halimbawa doktor, hospital, operasyon. Pagkatapos naman sumakop yung mga Amerikano, naging Ingles ang mga pangunahing wika sa medisina at edukasyon. Sa makabagong panahon naman, upang mas maintindihan ng masa, nagsimulang isalin sa Pilipino ang mga termino medikal. Ginagamit na ito ngayon sa health campaigns, barangay health centers, at patient education upang mas madaling maintindihan ng mga pasyente kung ano nga ba yung mga termino o mga terminolohiya ginagamit sa medisina upang mas maunawaan ng malinaw at magbigay ng interpretasyon ng mahusay sa mga pasyente at mambabasa. Tandaan po natin na ang pagsasalin sa medisina ay kailangan literal na pagsasalin upang hindi siya diwa sa diwa, upang mas maintindihan at magbigay ng malinaw na pagpapahulugan ng mga termino ginagamit sa medisina sa pasyente. Yun lamang po. Maraming salamat. Tuloy ko ang ulat sa terminolohiya ang ginagamit sa medisina. Una dito ay ang allergy. Kung saan ang allergy ay isang kondisyon na kung saan yung katawan natin ay nagre-react sa mga ibang bagay na karaniwang hindi nakapagkasala. Tulad na nagdudulot na ito ng mga sintomas tulad na lamang ng pagmamati, pagbahim, pamamantal at pagbubutig at minsan kahirapan na rin huminga. Sunod ay ang bakuna. Ito yung mga gamot na ibinibigay sa pamamagitan ng injection or pag-i-inject or injection na sa ibang paraan para magbuo ng protection laban sa mga particular na sakit. Sunod ay ang calcium. Ito ay
lamang sa mga ngipin at buto, kundi sa iba rin mga proseso na mahahalagang katawan. Sunod ay ang vitamina. Paunahin natin dito ito na highlight. Sunod ay ang vitamina, mga pagkain kailangan ng ating mga pagkain na kailangan ng ating katawan para gumana ng maayos at maging malusog. Sunod ay ang examinasyon. Ito yung mga paraan sa pagtitinik o pagdama ng isang health worker, maaaring nurse or doktor sa mga bahagi ng katawan para malaman nila kung ano ang problema or kondisyon sa iyong katawan. Sunod ay ang infeksyon. Ito yung sakit, mga sakit na nagdudulot ng mga bacteria, virus, or fungi, o iba pang mga organismo. Maaaring apektado ng infeksyon ang buo o bahagi ng katawan. Sunod ay ang lagnat o fever sa Ingles. Ito yung kapag mas mataas yung temperatura, mas mataas kaysa sa normal yung temperatura ng katawan. Sunod yung malnutrition. Ang malnutrition, ito yung kapag kulang ang iyong katawan sa mga masusustansyang pagkain or vitamina kulang sa katawan sa mga pagkain kailangan nito para manatiling malusog ang iyong katawan. Sunod ay ang nutrition. Ang mabuting nutrition ay ang pagkain ng sapat at tamang klase ng pagkain para kaya ng katawan na lumaki. Ang panghuli sa terminolohiya gamit sa medisina ay ang virus na kung saan ang mga mikrobyo ay mas maliit pa kaysa sa mga bakterya na nagdudulot ng ilang nakakahawang sakit. Ngayon ay dumako tayo sa pangkalahatang terminolohiya na ginagamit sa medisina. Una dito yung anatomical terms kung saan ito yung mga pangalan ng mga bahagi ng katawan. Halimbawa na lamang ang heart, lungs, liver, kidney, or brain. Sunod yung mga disease terms na ang disease terms ito yung mga pangalan ng mga sakit. Halimbawa ang infection, diabetes, hypertension, or mas kilala natin high blood pressure, at sunod ay ang cancer. Pangatlo naman ay ang diagnostic terms. Ito yung mga paraan ng pagsusuri or kung paano natin sinusuri sa pamamagitan na lamang ng laboratory test, X-ray, ultrasound, at diagnosis. Sunod ay ang treatment terms o yung mga pangalan ng mga gamutan. Halimbawa na lamang ng surgery, therapy, medication, at injection. Panghuli ay ang symptoms terms. Ito yung mga pangalan ng mga sintomas or mga sintomas na nararamdaman ng ating katawan. Halimbawa dito ay ang pain, fever, swelling, or dizziness. At doon po nagtatapos ang ating ulat at ngayon ay dumako tayo sa mga halimbawa ng pagsasalin sa medisina, Ingles sa Tagalog na iuulat ni Noong Sir. Isang pagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon naman ay nadako tayo sa mga halimbawa ng pagsasalin sa medisina from English to Filipino or Tagalog. Unahin natin ang mga halimbawa na ito. Meaning, analin, maaaring pong basahin ng doktor hanggang sa infection naman. In English, salin, ano ka ba? Sa wikang Ingles, doktor, sabi ng mga doktor ng lugar. Hospital, nurse, patient, pasyente, disease, sakit o karamdaman, infection, infection. Maraming salamat. Ngayon class, kung ating napapansin, halos lahat ng halimbawa nito ay ang kanyang salin ay parang pareho lang, no? Kasi nga, gaya ng sinabi natin nung una, isa sa mga technical sa pagsasalin ay sa medisina, kung saan wala masyadong katumbas o wala katumbas ang mga salitang ito sa ating wikang Pilipino. Kaya ang ginawa natin ay gumagamit tayo ng pagsasalin na literal. Kung saan, kung ano ang bigkas, ayun din ang sulat sa Pilipino. Halimbawa na lamang ang doktor, hospital, nurse, pasyente. Wala na kasi tayong pahulugan sa ating sariling wika. Ang pagsasalin naman sa doktor, ito ay pangkalahatan. Maaaring maging salin gamit ang morpheme ng phonema. Saan ang doktor ay talagang siyang doktora,
no? Kung babae. Sa nurse naman, ay literal talaga siya kasali sa ating wika. Naunawaan ba? Yes. Kaya naman, dapat tayo sa gawang mga halimbawa. Pinipili ba naman? Hanggang heart at hanggang. Sa wikang Ingles, diabetes or sa Tagalog is diabetes or mataas ang sugat sa dugo, injection or chemo, medicine, gamot, prescription or reseta, surgery or operation, blood, dugo, heart attack, atake sa puso. Maraming salamat. Ngayon naman, kung ating napapansin sa susunod na halimbawa, parang may panumbas na tayo rito, no? Subalit hindi masyadong impact kung gagamitin natin ito sa medisina. Kaya yung iba rito ay ginagamit pa rin natin ng literal na pagsasalin. Halimbawa na lang ay ng injection, diabetes, at reseta o prescription. Yun naman po, dadako na tayo sa susunod na pag-uulan. Kaya dadako naman tayo sa mga halimbawa sa pagsasalin sa Ingles at Filipino. Una dito sa Ingles, the patient has a severe headache. Kung isasalin natin siya sa Filipino, ang pasyente ay may matinding sakit sa ulo. Kung napapansin nyo, sa Ingles, ang severe ay linasay siya sa Filipino ng matindi. So kung ating iisipin sa pagsasalin, dapat talagang malaman dapat talagang isipin ng yung may sakit, sabihin na sa doktor na siya ay may matinding sakit. Pangalawa, you need to take this medicine twice a day. Kung sasalin sa Pilipino, kailangan mong inumin ang gamot na ito 2 beses sa isang araw. Kung napapansin nyo sa Ingles, you need, sa Pilipino, kailangan. So, kung mapapansin nyo, meron siyang iwas kutiwa ang pagsasakit. Pangatlo, your blood pressure is high. Sa Pilipino, mataas ang iyong pressure ng dugo. Pero kung kadalasan sinasabi natin na high blood, kung sa Pilipino yung karaniwang ginagamit sa pagsasalin ng high blood. Pero kapag sa formal na pagsasalin, ay mataas ang iyong pressure ng dugo. Pang-apat, the infection is spreading in the wound. So, kumakalat ang infection sa sugat. Kung napapansin nyo, sa Ingles at Filipino, hindi siya parang word by word. So, kung napapansin nyo, the infection, kung sa Filipino yung infection nandun sa pangatlo. Ngunit sa Ingles, nasa pangalawa. Pero yung pero nandun siya sa Filipino. Yun yung pagka-translate na dalawa. Pang-lima, please, please rest, recover from your illness. Sabi sa Pilipino ay mapahinga o magtuloy yung sakit. Then, kung sa Pilipino, ano nga ba ang pagsalin ng please? Pakiusap. Kung napapansin nyo, may pakiusap ba dyan sa Pilipino? Wala. So, kung napapansin nyo, meron siyang ginagamit na unlapi o future tense o future tense sa Pilipino. Hinaharap. So, gumagamit siya ng future tense ng mag kaysa mag ano yung please? Pakiusap. Kaysa pakiusap. Kaya gumamit siya ng future tense ng magpahinga ka upang gumaling ang iyong sakit. Upang maunawaan agad ng pasyente. Pang-anim. Pakibasa na ako, Esha. The child has a fever and cough. Sige pa, Pilipino po. Sa Pilipino naman po, ang bata ay may lagnat at ubo. Ayan. So kung ano mga ilalim, ang Ingles at Filipino ay
word to word siya, hindi katulad kanila. Pang-ito, Ginoong Sakit, pakibasa nga po ang auditor. Yung laboratory test sa ating dito, kailangan mong magpa-laboratorio o magpa-lab test. Maraming salamat. Sa laboratory na word, meron na tayo sa Pilipino. Yes, Opo. meron na. Laboratorio. Pero, ang laboratorio, parang same siya sa laboratory. Pero, pinagdagay natin na Mag na patinig. Pero, ano ang unit sa ano ang unit sa English? unit. Kailangan. So, word by word pa din ang pagka-translate ng dalawa. Pag sige, pinipili IC, The doctor will perform a minor surgery. Magsasagawa ang doktor na maliit na operasyon. may napapansin ba kayo sa pagsasalin? Opo. Ano yung napapansin? Nauna ang Sagawa. kaysa doktor. Sa Ingles, ang una ay sa doktor, ngunit sa Pilipino, nauna ang magsasagawa. So, kung ating Magsilo po. hindi siya word by word ang pagsalin. Normal, itong basahin. Drink plenty of water to avoid Drink plenty of water to avoid dehydration. Kapag isa rin sa Pilipino po, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Kakulangan sa tubig sa katawan. Ano yung dehydration sa Pilipino? Ang lasting sa katawan. Kung sa number 9, hindi siya same sa number 8. Hindi siya word by, kung sa number 8, hindi word by word ang pagsasabi. Sa number 9 naman ay word by word. Ngunit yung dehydration, kakulangan sa tubig sa katawan ang pagsasabi ng dehydration. Number 10, sino po pwede pumasa? Sino ang... Number 10, you may have stomach infection. Sa Pilipino naman, maaaring may infection ka sa tiyan. Meron ba kayo napapansin? Nauna yung object bago yung ano. Yes, tama. Nauna yung dyan. Doon sa English, pero pagdating sa Filipino, magkasabi na siya. Ano pa? Yung infection. Nauna sa English yung stomach infection. Ngunit sa Pilipino, nauna yung infection kaysa tiyan. Binibili, ano mga tinutulungan? Tama. Kung sa infection, wala po tayong halaw na word sa infection sa Pilipino. Ngunit, maaaring magkaiba ang kanyang spelling. So, yun lamang po ang aming. Wala din yung araw, ay natulungan po ba? Wala po.